I-share ko po sa inyo ang topic o mensahe na pinamagatan ko po na belongingness pictures. Na ang ibig sabihin, ang mga Kristiyano ay meron pong unity, supposedly, meron pong togetherness, merong belongingness, pagsasama-sama, pagiging sang-ayon para sa bawat isa. So ito ay Christian unity na even if merong pagkakaiba-iba sa paniwala, sa stand, sa principles, sa way of life, sa lifestyle, sa status ng buhay ng mga mananampalataya. Walang Kristiyano na so identical, siyang siya, and perfectly kagaya ng bawat isa. Merong pagkakaiba-iba, merong diversity, meron talagang difference ang bawat Kristiyano. In fact, kahit sa paniniwala sa teologika, sa doktrina, o sa ilang mga prinsipyo, maaring may pagkakaiba. Pero hindi po imposible na patuloy po ng mga mananampalataya na may pagkakaiba-iba, may diversities, ay maging united. At yan po yung greatest need ng mga churches ng Panginoon. These days, this modern time, and to include our church, ito po ay isang reminder sa atin ng Panginoon. Ito ay nais ng Panginoon na maipagpatuloy natin, mapalago natin sa ating kalagitnaan. Ang pagkakaroon ng spiritual unity. So the question na sasagutin ng ating passage on this topic, belongingness pictures, mga picture o larawan ng pagiging isa, united, pagiging sang-ayon sa bawat isa, ay ang una po na vivid pictures of belongingness based on our passage is that we are stones. The believers, the Christians, are stones in the spiritual structure or building. Verse 4 to 8. If I may read sa English, ito po nakasulat naman para may mas enlightenment po tayo sa Tagalog at English po na version. Sabi dyan, as you come to Him, the living stone, rejected by humans but chosen by God and precious to Him, you also, like living stones, ay ikinumpara ng Panginoon tayo sa mga bato. Pero dyan ay binabanggit po na may isang stone, singular, which is living, buhay, at yan ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ, the one and only Savior, na meron, sinugo ng Ama, nahayag ang kadakilat, kaluwalhatian, ipinanganak, naparito, namatay sa krus para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Bayaran ang kasalanan ng kanyang mga itinakda na would be part of His church, His structure, His building, na hanggang sa mga oras na to kanyang itinatatag, pinalalago, at inihahanda, hindi lamang para sa gawaing paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng Diyos, kundi sa panahon ng pagluwalhati ng Diyos sa kanyang iglesia, bahagi ng kanyang katawan, ng structure ng kanyang building na itinatatag in this life, in this world, time comes sa kanyang muling pagbabalik o sa ating pagharap sa kanyang banal na presensya sa kanyang kaharian, time comes. And sa atin pong passage, nakita natin na yung living stone na hindi po tinanggap, ni-reject ng mga tao in the Old Testament times, even in our time, hindi kinikilala bilang Panginoon, Diyos, tagapagligtas, hindi nakikilala, ay ginawa ng Panginoon in that time na siya ni-reject, inalimura, hinatulan, ipinako sa krus, ay itinanghal ng ating Panginoon. In-exalt ng ating Panginoon. Siya yung ginawang chief cornerstone ng kanyang structure o building na itinatatag. And siya yung ginawa ng Ama na chief cornerstone. Sa Tagalog ay batong panulukan. Ito po ang itsura in the Old Testament time at
inilalarawan sa ating kapanahunan na cornerstone. Parang sa ganito pong mga building, ayan po, yung mga sulok na yan, yan po, mga batong panulukan po yan. Mga pundasyon po yan na nagdadala sa mga layers of stones o hollow blocks na nandyan po sa pader na yan. Nakaangkla sa batong panulukan na yan. Yan po ang nagdadala, yung cornerstone na yan, ang nagdadala sa mga layers of stone and hollow blocks. Just like in this picture, mga kapatid, na parang nailarawan pa yung cross sa isang batong panulukan, na siyang nagdadala saan sa mga layers of bricks o stones o hollow blocks. So si Jesus Christ, ang buhay na bato. Siya yung pinili na bato. Siya yung napaka-precious na bato na sinugo ng Ama, though reject ng mga tao, hindi tinanggap in the past until now, pero niluwalhati ng ating Panginoon, itananghal ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, ipinamahala ng Ama sa ating Panginoon Jesucristo ang lahat ng pamamahala, dominion, control in all the world, past, present, and future. At yun ay nagbigay sa kanya ng kaluwalhatian para dakilain ng mga anghel at maitanghal ng Ama at makilala ng mga tao, especially ng mga pinili, tinawag ng Panginoon unto salvation, unto faith. So lahat ng mga nakakilala kay Kristo, such as you and me, at yung mga kikilala pa kay Kristo, sooner or later, ay para bang bato na tinapya sa isang bundok. Parang kinwari na mga tipak ng bato sa isang kabundukan at isinalansan sa isang itinatayong building, sinementohan, so nakapagkit at talagang nakadikit sa isang matibay na panulukan, pundasyon, pero at naging bahagi ng isang structure o building. Sabi mo sa katabi mo, na-quarry ka minsan. Ayan. Tayo po ay parang bato na na-quarry sa isang bundok ng kasalanan, ng madilim na buhay, na isang buhay na walang direksyon, walang Panginoon, kundi ang sarili natin ang inuuna, pinapahalagan, pinapaluguran. Ganyan po tayo dati, nung hindi pa natin nakikilala ng personal ang ating Panginoon Jesucristo. Tayo ang nasusunod, what glorifies ourselves, what satisfies us, what is seemingly good and advantageous to all of us, yan yung ating ginda. Yan yung ating palaging ginugusto. And never, in those time, in the past, nung hindi pa tayo personal na palataya kay Lord, never na ang ating mabubuting gawa, ang ating ambisyon, ang ating mga pangarap, ang ating mga ginagawa kahit mabubuti, ay for the glory of God. It is but for our own glory, satisfaction, and kaluwalhatian na pansarili. That is you and me before. Pero nung tayo po ay kinwari ng Panginoon in that pit of sinful life na meron tayo dati, tayo po ay inilagay ng Diyos sa isang pagkakasalansan ng kanyang building, which is the church, structure ng ating Panginoon bilang bahagi ng kanyang iglesia. Yan. Kaya bawat isa sa atin na nanampalataya kay Kristo, even so to those people na mananampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, siya ay naisasalansan ng Panginoon, ginagawang bahagi ng Panginoon sa kanyang structure o sa kanyang building. Siya yung nagiging pundasyon nila ng bawat isa po sa atin na napakatibay. Kaya nga tinawag ang ating Panginoon Kristo na sure foundation. Amen? Sure na foundation. Napakatibay na pundasyon. Hindi magigiba na pundasyon. And that is our Lord and Savior, Jesus Christ. Mariba natin palakpakan ang ating Panginoon Kristo as our living stone, chief cornerstone. Batong panulukan, ni-reject, hindi kinilala maraming tao, pero niluwalhati ng ating Panginoon. At naluluwalhati sa ating mga buhay sa mga oras na to.
dahil tayo po ay kanya pong ginawang bahagi ng kanyang iglesia. So yan po yung una na paglalarawan sa mga Kristiyano, sa kanyang iglesia, at na ang kanyang iglesia ay konektado sa bawat isa, konektado sa Panginoon Jesucristo, naka-anchor sa Panginoon, at supposedly, and hindi imposible na maging united. Merong hindi lamang belongingness, kundi pagkakaisa, pagsang-ayon sa bawat isa, pagmamahal, pagtanggap, pagpapahalaga sa bawat isa. Ang pangalawa po na vivid picture ng belongingness ng mga Kristiyano sa Panginoon, sa kanyang iglesia, sa kanyang structure, sa kanyang building, is that Christians, believers, you and me, are priests in the spiritual church. Pakisabi mo sa katabi mo, pari ka. Sa maniwala ka at sa hindi. Yan po ang nasa passage natin. Sabi ng ating passage, you are a holy nation, holy priesthood. If I may read sa English naman, sabi po doon, sa verse 5 and 9, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood. Pakisabi nga po natin, priesthood, pagiging pare o kaparian. Offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. But, sabi pa po niya sa verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood. Hindi lang holy priesthood. Sabi pa dito, royal priesthood. Sa Tagalog ng royal ay maharlika. O kaya ay priest o priesthood na para kang may dugong bughaw. Sabi mo sa katabi mo, maharlika. Yun po ang sabi ng ating passage. That's who we are, mga kapatid. We are priests in the spiritual church ng ating Panginoon. At ang sabi diyan, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Sabihin mo sa katabi mo, pag-aari ka ng Panginoon. So precious to God. Kaya nga, ang mga mananampalataya ay hindi natin dapat na binabaliw, minimenos, di ba? Hindi natin dapat na sinasaktan, kundi minamahal, pinaglilingkuran. Bakit? Mahalaga kasi sila sa Panginoon. Just like our kids, babies, di ba? Kaya natin dapat silang pagpalain, ipag-pray, i-dedicate, i-alay sa Panginoon, ilapit sa Panginoon. Hindi lamang dahil mahalaga sila sa atin, kundi first and foremost, mahalaga sila sa Panginoon. Amen? So, ang mga mananampalataya, a royal priesthood, holy nation, God's special possession, ay may purpose. Ayan. Ano po, somewhat this is bahagi ng atin pong theme for this month, intentional, o ng atin pong bahagi pa rin ito ng atin pong theme for the month of August, which is redemptional, kasi sabi po dyan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So, mga living stones, pakisabi nga po natin, stones. Si Lord, living stone. Tayo naman ay living stones, plural. Tayo yung mga mananampalataya ng Diyos, living stones. Yung living stone, singular, si Lord naman. Ay nakaranas ng pagliligtas mula sa ating Panginoon. Pinili, inabot, niligtas, binayaran ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa krus, nakaranas tayong kaligtasan, and from the people of God, Christians, believers, ay dapat magmula ang pagliligtas din ng Panginoon sa buhay ng iba. By declaring the praises, what God has done, who is God sa buhay ng mga tao, sa pamamagitan natin ng mga royal priesthood, holy nation, God's special possession, ay ma-declare natin ang kapurihan, katangian, kabanalan, dakilang plano ng Diyos sa buhay ng mga tao. Gaya natin na hinugot sa dilim, dinala sa kaliwanagan, ay ang iba rin naman, madala ng Panginoon sa kaliwanagan, sa katotohanan, sa buhay na walang hanggan. So, we are, in that verse, a holy priesthood,
and a royal priesthood. Yan po ay in accordance sa naging kalagayan ni Kristo nung siya'y nasa lupa until now, dahil siya po ay naging hari at priest pa rin naman din siya. Ngayon po, nasa langit ang ating Panginoon Jesucristo at patuloy pong nag-i-intercede sa mga mananampalataya. Isa po yan sa kanyang ginagawa in heaven. Siya po ay nag-i-intercede sa Ama, nananalangin day and night para sa mga believers, para sa iyo at para sa akin. And that is work of a priest. Kaya nga si Kristo ang tinatawag ng scripture na most high priest. In the Old Testament times, meron pong mga temple priest, tabernacle priest, mga pinili ng Diyos galing sa lahi ni Aaron, ni Levi. Sila po yung mga itinakda ng Diyos na magiging mga lingkod ng Diyos sa templo, sa tabernacle. Sila po yung mga priests ng ating Panginoon. Of all the priests in the temple, ay merong isang high priest, tagapanguna. Siya yung pumapasok doon sa pinakadakong kabanal-banalan. Once a year, siya lang ang prescribed na makapasok doon. At pag nagkamali siya sa mga panuntunan, ordinansa ng Diyos sa pagpasok doon, ay walang pagsalang, siya ay agad-agad na mamamatay. Kaya nga, di ba, in our study, according to scholars in the Bible, may mga suot na bell sa paa, yung mga high priest, yung high priest. Dahil pagpasok doon sa kabila ng telon, dakong kabanal-banalan, halimbawa, hindi siya nakapaglinis ng katawan o nakapagbalik ng damit o kaya ay hindi siya nakapaghandog, whatever, yung mga iba't ibang batas na itinalaga ng Diyos for the high priest para maging worthy siya na priest, mediator ng tao sa Diyos at representative o mensahero, instrumento ng Diyos sa tao, walang pagsala, segundo lang pagpasok niya, bubulagta na siya at mamamatay siya dahil sa kabanalan ng Panginoon. At siya ay naging marumi. Kaya hihilahin na lang siya. Yung bell na yon, pag hindi na tumutunog, ibig sabihin nun, patay na yung high priest sa loob ng most holy place. So, hihilahin na lang siya nung tali. Kasi hindi naman nila pwedeng pasukin siya doon at pangkuin. So, pero in the Bible, mga kapatid, si Kristo yung pinaka nagsilbi na may ganitong dalawa na titulo, kalalagayan, status, na siya ay both king and priest. In the past, may isa po na hari ang nag-attempt na sa kabila ng pagiging hari niya, inattempt niya na maging priest din at the same time. Kumuha siya ng insenso, pumasok siya sa templo, at nagsunog po siya ng kamay niya. Trabaho ng priest. Pero immediately, pinuntahan siya at nirebuke siya ng mga kaparian at sinabing, hindi mo yan trabaho, mahal na hari. So, tigilan niyo po yan kasi hindi kayo nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Sa halip na sumunod, nagalit po yung king. Walang iba kundi si King Uzziah. At nagkaroon siya ng agad-agad na sumpa na tinanggap parusa sa Panginoon. Bigla siya nagkaroon ng leprosy, ng ketong sa noo. At yun ay kumalat-kumalat. At mula noon, hindi na siya nakarecover. Hindi na siya gumaling. At nabuhay siya ng mahabang panahon in isolation. Dahil remember, sumpa ang magkaroon ng leprosy during that time, sumpa ng Diyos, at hindi kailangang makasalamuha ng mga tao. Lalong-lalo na makapasok sa templo o bahay, panambahan ng Panginoon. So, si Jesus lang ang nag-iisa na bukod sa tunay na naging hari, ay naging hindi lang high priest, kundi most high priest, na hanggang ngayon, nasa kanyang trono sa langit at nagmi-ministeryo bilang high priest
sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod. So, sa Old Testament times, mga kapatid, ay nakita natin na meron po talagang priesthood in the Old Testament times, sa tabernacle, sa templo. At ang trabaho ng priest ay maging tagapamagitan ng tao sa Diyos. Pag ang tao hingi ng kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ng paghahandog, pagsasakripisyo, at pagpapatay ng hayop, hindi nila pwedeng gawin yon by themselves. Yung priest ang magmiministeryo sa kanila para sa Diyos. Dadaan muna sila sa priest bago sila makalapit o mapagpala, mapatawad, at maministeryuhan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So, hindi pwedeng walang priest. Pero in this time, hanggang sa ating kapanahon, in the New Testament time, until now, wala na yung ganun po na kapamaraanan ng Diyos. Pagkat tinakda ng Diyos ng tao, ang mga mananampalataya ay makalapit na boldly sa banal na presensya ng Panginoon. Remember, nung mamatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, naghahak po yung dividing curtain, yung telon. From top to bottom, naghahak. And that means, according to the scripture, ang tao, since then, ay pwede nang sumamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. And anywhere else. In the Old Testament times, sa templo lang pwede sumamba. Sa Jerusalem lang, sa isang specified lang na lugar, tinakda ng Diyos. Hindi pwedeng sumamba sa ilalim ng puno, sa bahay, kung saan-saan. Kundi sa templo lang ng Diyos. Doon sila naghahandog, especially in the Old Testament times. Pero, in the New Testament times, tumamatay ng Panginoon sa krus, natapos na ang mga panuntunan sa batas, wala na yung mga ceremonial, yung priesthood ay napalitan na ng ating Panginoon Jesucristo as our most high priest, and ginawa ng Diyos na mga mananampalataya in the New Testament times until now na mga pari ang mga mananampalataya. Kaya pakisabi mo nga uli sa katabi mo, priest ka. Priest ka talaga. Na ang ibig sabihin, gaya ng priest in the Old Testament times, tayo ay tagapamagitan ng mga tao sa Diyos. At tayo naman ay instrumento ng Diyos sa mga tao. Priest. So isang napakaganda na title, position, kalalagayan ng lahat ng kay Kristo na nampalataya. Whether you believe it or not, whether you're doing it or not, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ikaw ay pare. Hindi pare. Ba yung pare? Pare. Amen? Pare. Priest. God's people are priest o priesthood. Ayan. Namamagitan between man and God. In the Old Testament times, kaya nga sa panahon natin, mga kapatid, hindi na kailangan ng mga tunay na mananampalataya ni Kristo ng pari na pamamagitan pa between him, her, and God. Kung ang Kristiyano sa ating panahon nangangailangan ng kapatawaran, hindi na kailangang lumuhod ka kay Father doon sa cubicle na hindi mo makita kung sino kausap mo doon. Hindi mo malaman kung yung pari ba talaga o yung sakristan lang o yung tagalinis lang. May ganun po kasi pangyayari. May nagkumpisal doon sa cubicle. Father, ako po ay nagkasala. Isal ako. Ako po, pabigat po, nagawa kong kasalanan. Kumpisal ko doon. Naubos ko po yung manok, kapitbahay. At so happen, sakristan pala yung nagpupumpisa. Natawarin nyo na rito ako kasi ako po ang umuubos ng alak. Diba? May alak yung akin. At Father, may pupumpisal pa ako sa inyo. Napakabigat.
patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po ako, mapatawad ako ng Diyos kasi may gagawin pa po ako sa kasalanan. Yung pong gintong kopa, lalo po talaga sa nagipit ako. Kailangan pa ng tao dumaan sa priest in the Old Testament times. It is essential. May priest dapat. Pero nung mamatay si Kristo sa krus, wala nang kailangang sino man o tao o pangyayari o anumang kalagayan ang kailangan pa ng tao sa paglapit sa Diyos. Because especially those who believe in the Lord Jesus Christ can come boldly in the presence of God. In worship, in thanksgiving, in sacrifices, in adoration, and in service sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga, no need na ang tao para makalapit kay Kristo, pagpalain ng Diyos, kailangan dumaan pa kay Mama Mary. No need. First and foremost, ang sabi ng Panginoon, dahil nga naghahak na yung telon, pwede na tayong direkta na makalapit sa Kanya. Lahat ng kay Kristo na nampalataya bilang tagapagligtas ay meron ng access sa banal na presensya ng ating Panginoon. At makapag-offer ng mga spiritual sacrifices na ninanais ng Diyos, inaasahan ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Yung po, sabi sa ating passage, mga kapatid, unlike in the Old Testament times na pagka sumamba sila sa Diyos, meron silang kahilingan sa Diyos, may nagawang kasalanan, mag-o-offer ng iba't ibang ari-arian, property o hayop na tititigis ang dugo, kakatayin sa altar, at ang gagawa nun ay ang priest sa temple. Lahi ni Aaron, lahi ni Levi. Hindi pwedeng siya, hindi pwedeng ikaw. Nakakalungkot kasi sa ating panahon, ginagawa pa rin ng maraming tao na naghahandog, nagpapadugo, nag-o-offering ng malaki sa paniniwala na kalulugdan siya ng Diyos, patatawarin ng Diyos, malilinis ng Diyos, at maliligtas ang kaluluwa. At dumadaan sa ganito pong mga katuruan in the past. Ang pagdaan sa priest, sa ngayon po, nangyayari pa rin po yan. Dumadaan sa pari para hindi lang po mapagpala ng Diyos, kundi pati yung mga yumaong mahal sa buhay, kung nasa impyerno, ay mapunta pa sa langit. Kung nasa purgatorio, di umano, paniniwala, makapasok sa langit, papatawad, maligtas ang kalos. Pamagitan ng indulhensya, pamagitan ng pag-intercede ng priest ng simbahan sa kanilang yumao o sa kanilang mga buhay. Pero sa ating panahon, mga kapatid, hindi na po yun nararapat. Hindi na po kailangan dumampa tayo kanino man, sa anuman, o sa anumang kapamaraan. Because Christian can come and enter boldly sa presensya ng Panginoon. Anytime, anywhere. Tanong mo nga yung katabi mo, nakapasok ka ba sa presensya ni Lord kaninang umaga? Paggising natin. By worshiping Him, by praying unto Him, by thanking God, by giving time sa ating Panginoon to glorify Him, to exalt Him, to honor Him, to praise Him. Ito po, ganito kasi ang inaasahan ng Diyos sa atin, sa ating buhay, from time to time, that we offer spiritual sacrifices sa ating Panginoon. And to mention those sacrifices that are by nature spiritual, yung ating mga katawan. Ito, bigay po ng Panginoon yung ating katawan. Diba? Ang bawat bahagi ng ating katawan ay pwede nating i-offer sa ating yung paa natin, pwede nating i-offer, bahagi ng ating katawan na pag in-offer natin sa Panginoon, hindi dapat pumunta ng sabungan, hindi dapat pumunta ng mall pag linggo, simba muna. Yung ating kamay, di ba? When we offer our bodies, yung kamay natin, kasama sa ating katawan na ino-offer natin sa hindi na dapat humahawak ng yosi, amen, ng, di ba, red horse, ng pitsa, ng madyong, ng paraha. Hindi na ito, di ba, humahampas ng balakas.
Pwede ito, tapik lang. Kumusta? Pero yung, pa! Of course, yan ay, di ba, pananakit physically. And there are many parts ng yung ating mata, di ba? When we offer our body, that includes our eyes, hindi natin hahayaan, na ito ay maglakbay kung saan-saan. Yung ating isip, yung ating dila, yung ating puso. Amen. Every part ng ating katawan, we can offer to God as a spiritual sacrifice for His glory. Yan. So, sa lahat ng nagpapahalaga sa kanyang katawan, na templo ng Diyos, kaloob ng Diyos, pagpapala ng Diyos, are we guilty or not sa ating Panginoon that we are able to offer or not ang ating katawan sa Panginoon? And that this body ay naaalagaan natin? Sapat ba yung ating pahinga? Ang lahat ng puyat, magsabi ng amen. Bakit tayo napuyat? Valid ba yung pinagpuyatan natin? O napasarap sa kababrowse? Alas 2 na pala. Gigising ng alas 6 kasi magluluto, mamalay. Kaya tuloy, parang nakatingin ka lang sa akin yata. Pero nakadutang kasi napuyat tayo. And that affects our body. Hindi lamang po health-wise, kundi even yung atin pong attention, yung ating retention, yung ating apprehension, lalo na sa kalooban, salita ng ating possibly maapektuhan. Spiritual sacrifices, not just bodies, kundi yung ating labi. Remember mga kapatid, offering of sacrifice sa Panginoon, yung tayo ay makapag-utter, makapagsalita ng mga papuri sa Diyos. Using our lips, our mouth. Kaya nga, maganda yung praise and worship pa lang, nandito ka na eh. Kasi by singing songs, you are praising God by your lips sa pamagitan ng awitin. Are you with me? Isang paraan yan para makapag-offer tayo ng spiritual sacrifice sa Panginoon. Using our lips in praising God through songs, through good words, through the Word of God, ay nakapag-offer tayo ng sakripisyo sa Panginoon. Yung mga mabubuti nating gawa, good works. Kung talagang tayo Kristiyano, tayo po ay merong bunga na mabubuting gawa. Hindi lang kaligtasan ang bunga ng ating pananampalataya, kundi mabubuting gawa na kalugod-lugod sa Diyos kung ino-offer natin sa Kanya. Likewise, mga kapatid, yung ating pera, yung ating material thing na ginagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon, pera o material na bagay na sinishare natin hindi lang sa simbahan, kundi sa iba, sa mga kapatiran, sa mga nangangailangan, in the name of the Lord, for the glory of God, yan po ay nakikita ng Diyos. Naaamoy ng Diyos na napakabangong samyo sa kanyang harapan. Spiritual sacrifice po yun. And most of all, those people na ating nawi-win for the Lord. Na-encourage, nasisira ng gospel, naaakay sa pananampalataya, nakakakilala sila, tumatatag sa pananampalataya, mga tao po na-encourage, nagiging inspired sa pamagitan ng ating buhay, na-empowered, na-strengthen sila sa pamagitan mo, at nagagabayan mo sila sa daang matuwid ng ating Panginoon, nagagamit ka ng Panginoon, o ginagrab mo yung pagkakataon, gumagawa ka ng sitwasyon para maging pagpapala ka sa Kanya, maka-assist ka sa Kanya, maka-minister ka, makagawa ka ng mabuti sa tao. Most of all, madala mo siya sa pananampalataya, sa pamagitan ng pagbabahagi mo sa Kanya ng Ebanghelyo, sa pag-share mo sa Kanya, kay Kristo, yan po ay spiritual sacrifice sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, it's so important na tayo bilang mga pari ng Panginoon. Okay. Sabi mo sa katabi mo, pari. Okay? As God's priest, we must maintain our separated position but not isolation because the world needs our influence and witness. So kung convinced ka na ikaw ay priest ng Panginoon, tagapamagitan ka ng tao sa Diyos, at ikaw naman ay instrumento ng Diyos sa tao, kasi yun po ang sabi sa ating passage, that we must declare the praises of God sa iba, sa tao, sa sino man. So we are priests. So as God's priest,
meron tayong dapat na pangalagaan sa ating buhay. Una, ma-maintain natin ang ating separated position sa mundo, sa sanlibutan, sa mga taong gumagawa ng masama, sa mga taong wicked, sa mga taong walang relasyon, pananampalataya sa atin. Gumagawa ng masama, in fact, nagiging bad influence sa atin. Hindi kasi possible na hindi po tayo makaka-encounter, makakasama ng mga tao pong faithless, unbelieving, at wicked, non-Christian, at gumagawa ng masama sa ating buhay. Sa ating mga pamayanan, marami pong ganyang tao. Sa ating trabaho, negosyo, sa paaralan. In fact, kahit nga sa simbahan, it's so possible na meron diyang dawag, hindi trigo. Meron diyang maaring hindi tupa, kundi kambing. O may mga false Christians. Huwag mong lilingunin yung katabi mo. Baka isipin niya, duda kasi. Di ba? Remember, may parable sa Bible na may bukirin na hinasikan nung farmer ng mabuting binhi. Pero kinabukasan, sabi nung alalay niya, Master, mabuting binhi tinanim natin, pero ba't may sumibol na mga dawag, mga masasamang binhi o halaman? Bunutin ko na ba, bossing? Sabi nung servant, wag mo na. Sa ano na lang, sa anihan. Doon natin ibubukod yung trigo sa dawag, sa mabuting binhi o halaman, sa masamang binhi o halaman. So, that illustrates church ng ating bayan, na posibleng merong mga false Christians, false brethren. Siguro, even ako, pwede niyong pagdudahan. Yung katabi mo, pwede mong pagdudahan, pero nobody knows. Diyos lang nakakaalam. Amen? Kaya, we assume, mga kapatid, that we are true Christians. Yan ay nakabase sa ating pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Para makatiyak tayo at tayo ay convinced na tayo ay tunay na anak ng ating Panginoon. Tunay naman ng palataya ng ating Panginoon. So, kung convinced tayo na tayo hindi lamang true believer ng Panginoon sa Kristo, at sinabi niya na sa ating passage, tayo po ay royal priesthood, tayo po ay mga pari ng ating Panginoong Kristo, kailangan nating ingatan ang ating posisyon na yan as priest. Diba? So manatili tayo na instrumento ng Diyos sa mga tao. At tayo ay magpatuloy at higit pang magpakalago, mag-involve, mag-commit na tayo po ay maging kasangkapan ng Diyos para mga tao po ay madala natin sa pananampalataya. At habang sila po ay nire-reach natin, inaabot natin, hindi maiwasang makasama natin sila sa four corners ng ating tahanan, sa ating mga pinagtatrabahuhan, sa paaralan, saan man tayo pumunta, sa pamayanan, sa trabaho, sa negosyo, maingatan natin ang ating napakagandang position as priest, na hindi po tayo ma-infect, hindi po tayo mabago ng ganong mga klaseng tao, ng mga kalakaran. Hindi po tayo matempt na mag-compromise sa mga gawaing makasanlibutan. At hindi po tayo, mga kapatid, maging worldly o maging compromiser. Huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Kung ang nais ng maraming tao yumaman ng mabilisan kahit pa sa hindi maayos na kapamaraanan, may mababiolate na batas, may matatapakan, may mababiolate na kalooban ng Diyos, kaya nila. Hindi po tayo dapat na sumimpat siya man lang o kaya ay magbulag-bulagan, magbingi-bingihan. More so, makiayon sa mga ganun pong gawain. So, we must protect ourselves, our position, by way of avoiding. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, i-isolate natin ating mga sarili. Kasi paano natin maaabot ang iba?
kung magpipirmi na lang tayo sa four corner ating church. Kung magpipirmi na lang tayo sa four corner ating mga tahanan. Kung trabaho, bahay, sarili lang natin ating iintindi. So, how can we be able to reach out for other people? Na sa pamagitan natin, maimpluwensyahan natin sila, maakin natin sila, madala natin sila sa Panginoon sa pamagitan ng pagbabahagi natin ng makapangyarihang salita ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay. So, dapat tayo maging maingat palagi. Remember, ang dyablo na kaaway natin ay, sabi nga ng scripture ni Peter, parang leon na palaging nakaabang at umaatungal at naghahanap ng masisila. Remember, ang target ni Satan ay hindi po mga unbeliever. Ang target talaga ni Satan, inaabangan na masilo, maibulid sa pagkakasala, mailayo sa fellowship with God, sa gawain ng Panginoon, maibulid sa pagkakasala, sa pagiging makasanlibutan ay mga mananampalataya. Kaya sabi mo sa katabi mo, ingat ka. Ingat po tayo. We must maintain our separated position by not actually isolating ourselves most of the time, all the time. May pagkakataon lang. Because the world needs our influence and witness. So, do not allow the world to infect or change us, because separation is not isolation, it is contact without contamination. Kung maglilinis ka ng CR, di ba, you're supposed to use gloves, guantes, o kaya buhusan mo ng mga muriatic muna yan, mga, di ba, pamatay ng mikrobyo, bakterya, bago mo kalawkawin yan, iskubahin yan. Pandemic time, di ba, sino po yung hindi na COVID? Pakitas kamay. Uy, dami nyo. Di ba? Pero, hindi man naiwasan eh. Lumabas-labas ka rin naman yan, kahit bawal. Nagkaroon ka rin ng contact sa mga bagay-bagay, iwa ka ng kusino-sino. Pero hindi ka na-contaminate. Amen? Hindi ka nahawa. Binigyan ka ng protection ng Diyos. So it's same is true. As priest of God, hindi po talaga posible i-isolate natin ang ating sarili. Maging makasarili lang tayo. Magsarili lang tayo. Isang lugar lang tayo, yun lang at yun, na hindi tayo makikipag-associate, wala na tayo ma-encounter na ibang tao. And most of all, hindi natin sila ma-impluwensyahan, ma-ministeryuhan, para sila din makakilala sa Panginoon. Pero, ingatan natin na sa paggawa natin ng kaloobang yun ng ating pag-reach out sa mga tao, makontaminate po tayo. Amen? Naalala ko lang yung kwento eh. May isang mananampalataya, ang init sa evangelism, ang init sa pangangaluluwa, pangangaral. Kahit sino talagang binabahagi ng bata, matanda, lalaki, babae, kahit na sobrang sama at minsan, nagka-birthday siya na mag-share sa isang prostitute. Ang kondisyon ng prostitute, makikinig ako sa pangangaral mo, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Sa motel tayo mag-sharing. Leon ng kaluluwa eh. Leon ng kaluluwa eh. Payag siya. Ayun, after 1 month, sila na. So mag-ingat din. Are you with me? Amen? Kasi most likely, ang mga makakausap, marinig natin, mga tao po talaga ng ibang kaisipan. Nasa sanlibutan, nasa kadiliman. Iba ang ginda talaga. Na kung hindi tayo mag-iingat, possibly, baka tayo ang ma-influensya at marurumihan tayo sa ating pagiging pari, pagiging kalugod-lugod at kagamit-gamit sa harapan ng ating Panginoon. So, contact without contamination. Amen? Yeah. The last but not the least, mga kapatid, na vivid picture ng atin pong belongingness bilang mga Kristiyano, na tayo ay may togetherness, may unity, is that we are citizens in a spiritual country.
Verse 9 and 10, sabi po doon, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Once you were not a people, but now you are the people of God. In-highlight ko na po yung mga word na to. Citizens of spiritual country or nation. Yan, people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So, ang mga mananampalataya, up to this point in time, God's people ay tinawag ng Panginoon na chosen, holy nation, and people belonging to God. Pag-aari ng Diyos, treasured possession ng Diyos, ang mga mananampalataya. And tayo po mga kapatid ay pinagpala ng ating Panginoon. Kasi dati, di ba, nasa kadiliman tayo, ngayon nasa kaliwa na tayo. Dati, nasa religion lang tayo, pero ngayon, nasa relationship tayo na personal sa Panginoon. Amen? Dati, kay Satanas talaga tayo. Di ba? Kahit nga ngayon, parang pagka nagalit yung mga Kristyano, napuot, medyo nakiripa. Parang nagmumukhang Satanas pa rin. Ano? Lalo na noon, nung tayo po ay hindi mananampalataya, we belong to Satan. Amen? We are in bondage of sin and in bondage to Satan. Amen? Tayo ay alipin ni Satanas ng kasalanan, ng sanlibutan, ng diablo. That's our situation before, kung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. We belong to Satan and we are not just in the world, but of the world. Amen? Pero ngayon, ang sabi po sa ating passage, God's people today are chosen, pinili ng Diyos, holy people of God, nation of God, and a people belonging to the Most High. Isang napakaganda na kalalagayang naranasan natin because of the Lord Jesus Christ. So we became part of God's people and His special possession because tinubos niya tayo ng kanyang dugo. Yung ating mga kasalanan, binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo luminis na patawad at naging anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas. So, meron tayong responsibilidad. Meron tayong dapat gawin, mga kapatid. Dahil tayo po bilang mananampalataya, pinili, tinawag, niligtas ng Panginoon, ay naging mga privileged people. Sabi mo sa katabi mo, PWD ka. Diba? Privilege. Privileged people of God. So ang atin pong responsibilidad, as privileged people of God, chosen, royal priesthood, holy nation, God's representative, God's mouthpiece, God's speaker, God's servants, God's instrument, yan po tayo. God's priest, royal priesthood. Yan po ang sabi ng ating, yan po ang ating privilege. And take note, catch this, ang responsibilidad natin dahil sa napakaganda, napakalawak, napakataas na binigay ng Panginoon sa atin is to reveal the praises of God to the lost world. Kaya nga, yung mandato ng Diyos to go out, share the gospel, i-promote si Kristo, ipagmakaingay si Kristo, i-chismis ang kanyang planong pagliligtas sa kanilang mga buhay at kaluluwa, a great commission. The Great Commission. And that is revealing the praises of God to a lost world. Ipagsabi. Sabi mo sa katabi, maging chismosa ka naman. Maging chismoso ka naman. Nino ni Kristo. We used to tell a lot of things to many people, lots of people. But how about the praises of God? How about the gospel? How about the name of Jesus? Naisisingit pa natin. Sinasadya ba natin maikwento talaga si Kristo sa kanila? Marami ba tayo iniiwan, inuuna, kesa sa mag-reveal
ng mga kapurihan, ginawa, kalagayan, attributes, plano, mabuting plano ng Diyos sa buhay ng tao. So, i-advertise natin ang Panginoon. That is our business. Amen. Spiritual business natin ang i-promote, i-proclaim, i-advertise ang Panginoon ng kanyang mga salita. Sa ikaliligtas ng kaluluwa, even sa ikatatag ng pananampalataya ng mga tinawag ng Diyos at maitanim sa puso ng mga tao ang kanyang salita. I-advertise. Parang itong church po natin. Kaya nananalangin po tayo ng blessing kay Lord. Kasi we need to advertise ang Panginoong Kristo, ang kanyang pangalan, kanyang salita sa pamamagitan ng atin po mga ipinamimigay ng mga libreng babasahin, gospel tracts. Even so, we're planning na makapaglagay po tayo ng mga evangelistic and strategic na mga signages in this area, mga kapatid, para ma-promote, ma-advertise ang gawain ng Panginoon sa ating kalagitnaan. And we need to pray for God's provision. Amen. Because we need to advertise ang spiritual business ng Panginoon through you and me. Sa sekular, mga kapatid, na pagninegosyo, kasabihan na po yan. Di ba? Lahat ng mga negosyante, magsabi ng amen. Di ba? Ano yung kasabihan? A business without a sign is a sign of no business. So there has to be signboards, mga leaflets, gospel tracts. Most of all, yung ating mga labi, mga kapatid, ay nagpapahayag ng mga kapurihan, kaluwalhatian, plano, pagliligtas, kabutihan ng Panginoon sa buhay ng tao. First and foremost, sa kaliligtas ng kaluluwa. Are you in, mga kapatid, to be an advertiser? Revealer? So, mga kapatid, maging tapat tayo sa ating Panginoon, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, and going back sa atin pong topic na nagawa po nating acrostic. Sino po nakasunod? May masarap na pagkain na ireregalo natin dahil may birthday treat yata. Blood pressure. Okay, blood pressure. BP. Okay. Na ang ibig sabihin nating topic, belongingness pictures. So I've shared to you 3 vivid pictures ng belongingness ng mga Kristiyanong kagaya po natin. And bagamat may pagkakaiba-iba po tayo in some aspect, in many aspect, pero we can be united, we can be one, we can be together, we can be one, lalong-lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon. We are stones. Amen? Na isinalansan ng Diyos sa kanyang iglesia. Tayo po yung bumubuo sa iglesia ng Panginoon. Tayo mga stones na konektado, nakasimentado, kanino? Sa sure foundation, sa chief cornerstone, sa batong panulukan, and that is the Lord Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, congrats. Dahil nakasemento ka na sa Panginoon bilang mananampalataya. Amen? Isang napakalaking pribilehiyo. Nakasama ka na sa nakasalansang mga bato-bato na iglesia ng Panginoon, kanyang patuloy na kinoconstruct, binibuild para lalo pong maging matatag, malago, maganda, marangya na structure o building ng ating Panginoon. And that is His church. And that is you and me, the church of God. Belongingness pictures. Ano yun, mga kapatid? Acrostic major points natin. Ano-ano yung mga vivid pictures na yun? Number 1, SSS. SSS. Okay, alam na alam nyo yan, ha? Ang mga nag-loan sa SSS kamay na, magsabi ng amen. Parang hindi kayo nag-type siya. Okay. PSC, Philippine Sports Commission. Ano yung CSC? Civil Service Commission, pero hindi po yan. Ginagamit lang po natin mga acrostic words na to para hindi po natin malimutan yung mga tinuturo ng Panginoon sa atin. Walang iba kundi SSS. Tayo po ay nilarawan ng Diyos ng mga stone sa
isang spiritual structure, SSS, priests, mga pari ng Panginoon, in a spiritual church, PSC, and citizens in spiritual country or spiritual nation. And that is the holy nation. Tayo po ay holy people of God, belonging to God. Royal priesthood. At meron pong napakaganda na pribilehiyo man din kaakibat na responsibilidad bilang mga kaparian ng ating. Can we say it? So I propose, mga kapatid, number 1, we must present to the world a united demonstration of what the grace and mercy of God can do. Kung tayo po ay nanampalataya na kay Kristo, may Spirit of God na, tayo po ay may buhay na walang hanggan na, tayo po ay nakakaras ng marami pang biyaya ng Panginoon, aside from salvation, aside from yung pagbabago niya sa ating mga puso at buhay, lifestyle, way of life, habits, mga kapatid. At tayo po ay lumalago all the more, naging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon, sa biyaya at habag niya. Ito po ay nais din ng Panginoon na maranasan ng iba. At tayo po ang gagamitin ng Diyos. Hindi na po yung pari in the Old Testament, hindi na po yung pari na simbahan. Hindi na po yung pastor, kundi ang bawat isa po sa atin ay ninanais ng Diyos na maging representative niya, demonstrator ng kanyang grace and mercy. Na sa pamagitan po natin, makita ng iba yung habag, biyaya, pagpapala, pagliligtas, pagbabago ng Diyos, mga blessing ng Diyos sa atin pong mga buhay. Are you with me? Na pagka tinignan tayo ng mga tao, alam nila kung anong ginawa ng Diyos sa iyong buhay kasi dati kang ganito, ngayon. Na dati, hindi ka naman dumadalong gawain, dumadalo ka na ng church service. Hindi ka Bible reader dati, palabas ka na lang nakikita na. Dati nandun ka lang sa upuan, ngayon hindi na. At may priority ka na kalooban ng ating Panginoon. So those are demonstrations ng grace ng Diyos, ipinadama sa iyo, pinaranas sa iyo, habag ng Diyos na naranasan mo, natanggap mo, at kung ano nagawa ng grace and mercy of God sa iyong buhay, makita ng iba, maging inspirasyon ng iba. Hindi yung pagka sabihan tayo mga tao na wala namang pagkakaiba. Kasi nga, minsan hindi na nila ma-identify na Christian tayo. Amen. Diba, pagkasama natin sila, hindi na taman tayo, kaya nila, hindi na tayo nag-pray, tapos yung mga lingwahe nila, lingwahe natin natin. At wala silang maramdaman na halag o makitang liwanag. Kasi may mga Christian po kasi na parang James Bond. Diba? Pag linggo, Kristiyano. Lunes hanggang Sabado, kasi sa sanlibutan, nasa tama, sa puso, very secular. Walang mga pagre-reveal, pagsasabuhay, pag-a-apply, pagsunod sa kalooban. And we must present to the world a united demonstration of what the grace and mercy of God can do. The last but not the least, mga kapatid, pakimove, Sister May. Number 2, pangalawa, mga kapatid, let's focus our attention and affection on Christ so that we could walk and work unitedly. Yan. So we need more focus, continuous focus by centering our attention, our affection, kanino, first and foremost, sa ating Panginoong Kristo. Para ano? Para sa atin din pong ikabubuti, ikalalago, ikatatatag. Para nang sa ganon, makalakad tayo sa daan ng ating Panginoon, makasunod sa kalooban ng Panginoon. And kasama ang mga mananampalataya, lingkod ng Diyos, hindi lamang po sa ating simbahan. Remember, maraming iglesia ang Panginoon. Building ang Panginoon. Spiritual building structure ang Panginoon out there. Hindi lang CBC churches, kundi mga body of Christ, not just in this city, all over the Philippines, all over the world. Meron po tayo mga kapatiran, bahagi tayong lahat ng isa pong structure of building ng Panginoon, nakaugpong sa chief cornerstone. At
kailangan po nating makiisa, maging mga kagaya nila tayo, maging kagaya natin sila, mga kapatid. At meron po tayong isang Panginoon, isang pananampalataya, isang direksyon, walang iba kundi sundin, ipahayag ang kalooban at magawa ang kalooban pautusan ng ating Panginoon. As priest, holy nation, people of God, belonging to Him, at katangi-tangi at katanggap-tanggap sa Kanyang harap. Can we say amen to that? Let's pray. Let's rise up. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na niremain nyo kami, Panginoon, sa isang napakatayog na kalalagayang pinagdala nyo po sa amin. From darkness to light. From the dominion of Satan sa mga buhay into God's wonderful light and presence, Panginoon. Salamat po sa inyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, na sa pamamagitan rin yung pong pagtawag sa amin sa pananampalataya, nagkaroon kami ng kaligtasan at tagapagligtas, walang iba kayo, aming Panginoong Kristo. Salamat po na ginawa nyo kaming stones sa inyo pong spiritual building na nakaumpong sa inyo as the chief cornerstone. Ang batong panulukan, sure foundation, hindi matitinag, walang kasing tinag, walang kasing tanag. And that is you, our Lord and Savior, Jesus. Thank you for the privileges that you have given us, for your grace and mercy. And we confess to you our sins, Lord, dahil may mga panahon sobrang naliitan kami sa aming mga sarili. Nalimutan namin kami po ay treasured possession po ninyo. So important to you, so precious to you na inalayan nyo ng buhay sa krus. Dahilan ng inyong kamatayan sa krus. Ang aming mga nagawang pagkakasala. Patawarin nyo kami, Panginoon, sapagkat yung mga pagkakataong hindi ka namin naitanghal sa aming mga buhay. Hindi ka namin nasunod. Hindi ka namin napapurihan sa buhay ng mga tao. To our loved ones, to our workmates, to our associates, in the community, in the lives of other people. Hindi ka namin naitanghal. Hindi kami naging mabuting pari po ninyo, Panginoon, unto others. Naging ningas kugo ng amin pong mediation sa tao at sa iyo. Tumigil kami, Panginoon, momentarily. Sa dapat ay consistent namin, Panginoon, pagiging representative po ninyo. O God, forgive us, cleanse us. Nag-ibang aming focus. Hindi na sa iyo, sa kalooban mo, sa mandate mo, at sa opportunity and ability and privilege na binigay niyo po sa amin to do your will, kundi sarili namin, ang inuna namin, pinaluburan, sinunod, sinatisfy. And we commit to you, Lord, today. You as our God, kami bilang mga ginawa niyo pong pari in this modern time. Kami kakayanang pumasok sa inyo pong kabanal-banalang presensya nang may pagsamba at pagluwalhati. Ay binayaan din po ninyo, Panginoon, ang kakayanang maging worthy, holy, and effective na instrument po ninyo. Revealer of your truth
revealer of your wisdom, tagapaghayag ng inyong dakilang plano, kalooban, kautusan, kamanghamanghang mga gawa, kakayanang magligtas ng kaluluwa ng tao sa buhay ng makasama. Narito kami, Panginoon, we so willing not just to continue serving you, kundi handa po na mag-conform sa inyo pong banal na kalooban sa inyong mga buhay. Willing to turn from our sins and to turn to you in obedience, in adoration, in thanksgiving, in service, all for your glory, in every area of our lives. Kayong maghari, kayo pong madakila, kayong pong papurihan, paparangalan. Salamat po, kayo na pong bahala sa pagsa sa amin. Inyo pong tinawag, iniligtas, biniyayaan, na inyong habang pagpapala, provision. Kayo na pong bahala, Panginoon. Sapagkat lahat ng mabubuting bagay sa inyo po nagmumula. Lahat ng meron kami, kinakailangan namin in this life, sa inyo po nagmumula. And so we commit to you everything that we need, everything that we have, everything na kailangan namin in this life. Lalo na sa paglilingkod, pagsunod, paglaban sa inyong mga daan at mga. By your grace, by your holy word, by your powerful word, by your powerful spirit sa inyong mga buhay, we commit everything with faith and thanksgiving. In the name of your Son, Jesus Christ, this we pray and we say, Amen. God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Redemption sacrifice, now glorified, now testified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and its glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, the expression of God's love, the grace of God, the Word of God revealed to us. Jesus,
Now